Hello everyone. Paano ba mag-apply ng DNR Certificate of Non-Coverage? Punta kayo sa inyong favorite internet browser at mag-type kayo ng CNC online application. So after natin makikita natin yung result CNC online application, then meron tayo ditong dalawang buttons. We have verify the coverage of your project and submit CNC application online. Kapag nakompleto mo yung step na to, babalik ka dito sa starting point na to para i-upload mo naman yung lahat ng mga requirements including yung proof of payment at dito mo na rin syempre madadownload ang copy ng iyong approved CNC or Certificate of Non-Coverage. So sa pagsisimula, kailangan mong i-verify ang project mo kung qualified sa CNC. Para ma-verify, kailangan mong dumaan dito sa project thresholds for coverage screening and categorization. So, kailangan mo ditong mag-search ng iyong project type. So, for example, ang ating project type ay gasoline station. So, lagay ka lang ng keyword, let's say gasoline. So, makikita mo dito may lumabas siyang project type or description and haha hahanapin sa iyo ang total storage capacity in kiloliter. At dito sa kanan, dito mo isusulat yung number base sa parameter kiloliter. Halimbawa, 20 kiloliter. So, yan yung ibig sabihin ng 20. Then, just click next at makakarating ka dito sa screening questions. Kapag nakarating ka dito sa screening questions, ibig sabihin, yung proposed size ng iyong project qualified for CNC. Kaya lang, mayroong other factors para malaman kung talagang qualified sa CNC. Ano yung other factors? Itong mga itatanong sa atin na ang sagot lang naman natin dito ay yes or no. So, ilang katanungan, so dapat masagot nyo ito properly. Is the project intended to directly enhance the quality of the environment or address existing environmental problems? So, yes or no? Now, dito sa mga questions pababa, we can answer appropriately kung anong sagot natin base sa ating condition. Now, kung meron diyang mag-yes, halimbawa dito sa mga tanong na ito sa baba, does the project uses or store toxic and hazardous materials or substance? If you click yes, aano tayo dyan, ma-disqualify for CNC. So parang ganito yung mga sagot natin sa mga screening questions. So you need to make sure na appropriate, accurate yung sagot natin dyan. Dahil hindi naman pwedeng para lang makakuha ka ng CNC, i-script natin na no ang sagot. We need to make sure na tama ang sagot kasi sa dulo, makikita din at makikita yung ating mga information. Sayang yung mga effort. So when you have answered all the questions, just click proceed and then pupunta ka dito sa application form. And that's the time na yan na yung CNC online application form. Kailangan mo lang itong uh, um, fill upan hanggang sa baba. Yan. Then save and generate requirements. Ibig sabihin, ito na yung aking submitted application. Ito yung mga requirements na hinihingi ng system. So from there,
sasubmit mo na lang ang mga requirements. So, kailangan mo itong fill upan para po isubmit mo yung mga CNC requirements and application. So dito, lalagay natin name of the proposed project. Halimbawa, lagay natin ABC Gasoline Station. Then dito sa specific address, lalagay mo dyan, halimbawa, MP Casanova Street, Barangay Tambo, tapos yung city and municipality. And next dito, yung location ng iyong projects. Anywhere sa mapa, kung saan located yung project mo, kailangan mo siyang mapin dyan. So, halimbawa, dito yung ating location in Lipa City, Batangas. So, saan dito? Yeah. So, for example, dito ang ating location, just put some mark. Itong nakikita natin sa gilid, lagay natin lang dyan. Kailangan magkaroon ng mark. So pag nailagay mo na yung mark dito sa kung saan located gamit yung ah, marker, sunod mo na yung pag-click ng save. So for the meantime, di na mo natin mailalagay. Now, after nyan, lagay ka dito ng project description. So for example, the ABC gasoline station will be located at yung address, MP Casanova Street, Tambo, Lipa City, Batangas, with total storage capacity of 15 or 20 kiloliters. So, kailangan lang mabigyan mo sila ng description. Of course, kung ilan ang occupied na lot area. So, let's say 300 square meters. Yeah. And then, kailangan mo din magbigay ng mga components ng project mo. Ano yung mga makikita sa iyong site? The project components include the following. Yan. Ano yung mga makikita? Siyempre, yung ating ah, one unit na 20 KL fuel storage tank, yung admin office, yung water supply system, drainage system, etc. Kailangan mo siyang mabigay yung components, even yung mga support facilities. So after nyan, dito na tayo sa project proponent information, sino ang may-ari, halimbawa ABC, Company, Inc. Mag-a-appear ito sa iyong CNC, kaya dapat tama ang sagot dyan. Then contact person, halimbawa attorney Peter S. Pan. At kanyang designation, let's say president. At dito yung mga number, landline, NA kung wala pong landline, then cellphone number, then email address para sa pagpapadala ng validation code. Halimbawa, ABC
gmail.com. Then magpapadala yan, click mo lang itong email validation code, magpapadala ang system ng code. Yan ang kadami yan. So, just copy yung code na pinadala sa email. And ito na, save and generate requirements. Pagka na-save and generate requirements, bibigyan ka niya ng mga requirements na ipapasa mo. Tapos, may madadownload ka doon na sworn statement of accountability. Kailangan mo lang siyang i-download at ipapirmahan at ipanotaryo. So, this is our CNC application form. Sabi natin kanina, first step pa lang yung i-verify mo lang yung project coverage. Fill upan mo tong application form. And then, pag na-complete mo yung part 1 na yon, yung part 2, yung pag-submit na ng mga pertinent requirements. So, kung titingnan mo, um, punta ka doon sa first part, yung update status. So, dito sa update payment or track status of your CNC application. Ano yung mga requirements na isasama, ipapasa mo? Yung site development plan or project layout, yung picture ng site, project site, yung government ID, yung geotag photo nga at saka itong ang sworn statement of accountability, duly notarized at bank receipt na 1,240 pesos. Pwede mong bayaran yan sa Land Bank Linkbase portal. So pagka papasok ka dito, kailangan mo nung application reference number. Lalabas yan doon sa sworn statement mo. No? So kung meron kang sworn statement of accountability, meron kang order of payment, pwede mo ngayong indicate dito yung application reference number. And then kung anong region ka nag-a-apply. Usually kung saan region located ang establishment. So once na ma-provide mo yan, bibigay sa'yo yung listahan ng mga requirements at sa tapat nun ang pag-upload ng mga requirements na yun. So make sure na kapag nag-click ka dito, available na sa computer or laptop mo yung mga PDF file para i-upload mo lang and then submit sa EMB. So once na may submit mo yung mga requirements, antay ka lang ng 20 working days. So depende kung may remarks, kung merong comment sa ating application, yung tagal nung release ng Certificate of Non-Coverage. So yan lang kung paano mag-apply ng Certificate of Non-Coverage.